Mainit na balita. Magbibitiw ngayong araw si House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma yan ni House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno. Magbibitiw siya today, ngayong hapon sa Kongreso. Ilan linggo na yan, sinasabi ni Speaker na time for me to go, tatabi na ako. Sabi ni Puno, sa panayam ng Super Radio DZBB, hinimok pa nilang Deputy Speaker si Romualdez na mag-leave of absence na lamang. Pumayag daw si Romualdez pero kalaunan ay nagdesisyong magre-resign na siya. Binanggit daw sa kanila kahapon ni Romualdez na si House Deputy Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III ang papalit sa kanya. Magkakaroon pa rin daw ng botohan mamayang hapon para sa pagka-House Speaker pero tingin niya ay si D na ang pipiliin ng mayorya ng Kamara. Sinusubukan naming makuha ang pahayag mismo ni Romualdez at D. Isa pang mainit na balita, bumaba sa mahigit 625.78 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. Batay sa sulat ni Secretary Vince Dizon sa House Committee on Appropriations, mahigit 255 billion pesos ang tinapyas sa bagong proposed DPWH budget. Katumbas yan ng halos 29% ng orihinal na panukalang 2026 DPWH budget. Ayon kay Dizon, tinanggal lahat ng locally funded flood control projects alinsunod sa utos ng Pangulo. Inalis din ang mga proyektong nadoble o nakompleto na pero nilaanan pa rin ng pondo sa 2026. Inirekomenda ni Dizon na ilaan ang tinapyas na pondo sa iba pang sektor gaya ng agrikultura, edukasyon at kalusugan. Sumasala ngayon ang DPWH sa budget hearing sa Kamara. Pina-freeze na ng Court of Appeal sa mga bank account at insurance policy ng mga inireklamo ng graft kaugnay sa maanumalyo umanong flood control projects. Balita hatid ni Joseph Moro. Sa hiling ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 135 na bank accounts at 27 insurance policies ng 26 na individual na naunang sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Dahil sa regulasyon ng AMLC, hindi nito kinilala kung kani-kanino ang bank accounts na ito. Pero sa sulat ng DPWH na humihiling na i-freeze ang mga bank account at ari-arian ng mga sangkot sa issue ng flood control, kasama sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos, at 16 na iba pang tauhan ng DPWH. Gayon din ang mag-asawang si Sara Rowena Discaya at Pacifico Discaya II at Maria Roma Remando ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Sa ilalim ng freeze order din, kailangang i-report ng mga bangko ang laman ng mga bank account. May isang araw ang mga bangko para i-report sa AMLC kung magkano ang laman ng mga ito. Ang freeze order ay kaugnay ng mga kasong graft and corruption na inihain ng DPWH sa Ombudsman. Para naman doon sa ibang mga kontraktor at opisyal at mga tauhan ng DPWH na hindi pa nakakasuhan ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, maaari pa rin nilang tiktikan kung may aktibidad ang kanilang mga bank accounts. Ang magagawa po natin dyan, we can still look into those bank accounts where funds are withdrawn, and the banks will have to file an STR, Suspicious Transaction Reports, to the AMLC. Doon po namin makikita kung yung account na yon ay nawi-withdrawhan. We can still look into those persons who withdrawn this amount. Kung sino yung nagwi-withdraw, kung anak ba yan ng contractor na nagwi-withdraw, malalaman po namin sa AMLC. Napakalaking step po ito. This is a major step in our road to make the people who did this accountable and to make sure that the people get their money back.
Kasama rin sa investigasyon ng mga transaksyon sa kasino sa ilalim ng bagong Anti-Financial Accounts Scamming Act. Iniimbestigahan pa ng AMLC ang duda ni Senador Panfilo Lacson na nalolonder o nalilinis sa kasino ang mga kickback ng mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kabilang sa BGC Boys sina Alcantara at Hernandez na sinampahan ng DOTR at LTO ng paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o paggamit ng falsified documents. Kaugnay yan sa pag-amin nilang gumamit sila ng peke driver's license sa kasino. Bukod kina Alcantara at Hernandez, sasampahan din ng reklamo ang iba pang binansagang BGC Boys. Ang pagkakaalam ko po, tinatapos na po. Bukas umakalawa, magsasampa rin po ang kaso, ang LTO at DOTR. Iniimbestigahan na rin kung bigay nga ng kasino ang mga peking lisensya dahil pati nagbigay ay maaaring ireklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Alcantara. Sabi naman ng abogado ni Hernandez, di pa nilang tatanggap ang kopya ng reklamo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May initial findings na ang National Bureau of Investigation sa sarili nitong investigasyon sa mga questionableng flood control project. May ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, gumugulong na nga ang investigasyon ng NBI Task Force para suportahan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nadiskubre nila na 7 hanggang 8 contractors ang may overlapping na mga pangalan ng Board of Directors. Kahit daw naglalaban-laban sa bidding ang mga kontraktor para sa mga proyekto ng DPWH, sila pa rin daw ang panalo dahil sa kanilang pagiging bahagi ng mga naglalabang mga kontraktor. Kung kaya't ayon kay Santiago, may tuturing daw na rigged ang bidding. Sa ngayon, may nakita na raw na irregularidad, Connie, ang mga umiikot na NBI agents na may kasamang engineers sa mga proyektong substandard at nawawala o ghost projects. Isusumiti raw nila, Connie, ngayong araw sa DOJ ang kanilang initial report. Tumanggi naman si Santiago na pangalanan ang mga taong sangkot sa irregularidad pero sinabi niya na nakita nila ito sa mga lalawigan ng Mindoro at Bulacan. Nakikipag-coordinate naman ng NBI sa Anti-Money Laundering Council para makita ang galaw ng pera, hindi lang ng mga contractors kundi maging sa mga kongresista at senador na ipag-uutos ng ICI. Ayon pa kay Santiago, kasama sa mga iimbestigahan daw nila ay ang itatayong NBI building sa Taft Avenue na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos matapos madiskubre nila, Connie, na ang 2 contractor na nanalo sa bidding ay parehong pagmamay-ari ng mga diskaya. Harassment naman daw na may tuturing ang kaso isinampa ni Atty. Ferdinand Topacio laban sa kanya at kay DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Wala raw nangyaring arbitrary detention sa pagkulong kina Sheila Guo at Cassandra Ong dahil may ipinalabas na warrant of arrest ang Senado at Kongreso laban sa kanila noong mga panahong iyon, kaya lihitimo ang ginawa nilang pag-aresto. Questionable rin umano ang timing at nais lang daw harangin ang posibleng pagpili kay Secretary Rimulya bilang sunod na ombudsman. At yung mga latest mula rito sa NBI, balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, John Consulta. Naglandfall na kaninang madaling araw ang bagyong Mirasol sa Kasiguran, Aurora. Binha naman ang ilang probinsya dahil sa masamang panahon. Ang mainit na balita hatid ni Jonathan Andal. Alauna ng madaling araw kanina, nagsimulang naramdaman ang pananalasa ng bagyong Mirasol sa Aurora. Nawalan ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa probinsya. Pasado alas 3 ng madaling araw, mas lumakas pa ang ulan at sinabayan ng hangin nang maglandfall ang bagyo sa Kasiguran. Kahapon pa lang nakaranas na ng pag-ulan sa Ilagan, Isabela. Nagpaulan din kanina ang bagyong Mirasol sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX. Bago pa man ito naging bagyo, nagdulot na rin ito ng pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon bilang isang low pressure area. Pati na rin ang isa pang LPA kahapon sa West Philippine Sea bago ito nag-dissipate. Naman sa Teresa. Sa bayan ng Teresa sa Rizal, binaha ang ilang kalsada. May nilagay na sandbags malapit sa Central Market pero umabot pa rin ang tubig sa harap ng ilang gusali. Ganyan din ang sitwasyon sa kahabaan ng Rizal Avenue. Rumagasa ang ilog at bumaha sa katabing kalsada. Naranasan din ang masamang panahon sa bayan ng Morong. Tubig. Malong-along po. Sa barangay May Bangkal, rumagasa ang baha sa kalsada.
Halos maghapon ding inulan ng Los Baños, Laguna kahapon. Apektado ang biyahe ng ilang motorista sa Manila-Los Baños Road dahil sa baha. Bumagalanda rin ang trapiko sa bahagi ng highway hanggang Calamba. Umulan din kahapon sa Samal, Bataan at Naga, Camarines Sur. Apektado ang biyahe ng ilang motorista roon dahil sa mga binahang kalsada. May ilang ang itinulak na lang ang kanilang sasakyan. Gutter deep din ang tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa bagyong Mirasol, maulan na panahon ang nararanasan sa Northern Luzon at ilang panig ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang tinatawid ng bagyo ang Northern Luzon. Posibleng maging tropical storm ang bagyong Mirasol pagtungtong nito sa Luzon Strait. Bukas ng umaga o hapon, inaasahang lalabas na o nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Tumutok lamang dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng bagyong Mirasol. Uulanin naman ang ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa hanging habagat. Nag-dissipate o nalusaw na kagabi ang binabantayang LPA sa West Philippine Sea. Pero may isa pang bagong bagyo na nasa Pacific Ocean, 1,330 kilometers ang layo niyan sa silangan ng Virac, Catanduanes. Posibleng pumasok din po ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Nando. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Mirasol. Simula mamayang alas 12 ng tanghali, kanselado ang face-to-face classes sa preschool hanggang senior high school sa Baguio City. Shift muna sa alternative delivery mode ang klase sa public at private schools doon. Wala ring pasok ang lahat ng antas sa buong lalawigan ng Laguna. Gayon din sa Kasiguran at Dilasag sa Aurora. Pati na sa Tagkawayan at Lopez sa Quezon Province. Kinder hanggang grade 12 naman ang walang pasok ngayong araw sa Pulilio Group of Islands. Kabilang dyan ang Pulilio, Panukulan, Patnanungan, Bordeos at Humalig. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Sa ibang balita, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang ash emission dakong alas 6:18 ngayong umaga. Natigil yan matapos ang mahigit isang oras. Mababa lang ang nilikha nitong plume na patungo sa direksyong north-northeast. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala rin ng Bulkang Canlaon ng 60 volcanic earthquakes. Nasa 1,500 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang naibuga naman ito. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ito at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok nito. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamarilang isang pulis sa Rizal, Cagayan. Chris, sino daw ang nasa likod ng krimen? Natukoy na ba? Connie, mismong kasamahan niyang pulis sa checkpoint sa barangay Gadangaw ang bumaril sa biktima. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na galing sa pagpapatrolya ang sospek, biktima at dalawa pa niyang kabaro. Nang makabalik sa checkpoint, bigla umunong tinutukan ng baril ang sospek ang isa niyang kasamahan. Sinubukan siyang awatin pero doon na namaril ang sospek. Bukod sa nasawi, sugatan ang isa pang pulis na nagpapagaling sa ospital. Inimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Wala pang pahayag ang sugatang biktima, maging ang sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Samantalang naibalik na sa kanyang mga magulang ang bagong silang na sanggol na dinukot sa Lingayen District Hospital dito sa Pangasinan. Hawak kayo ng pulisya ang babaeng tumangay sa sanggol na nagpakilala umano noon bilang nurse. Hindi siya inihirap sa media pero base sa kanyang salaysay, nasa ospital siya noon dahil sa kaanak na na-confine. Nilapitan daw siya ng kaanak umano ng mga magulang ng sanggol at inalok siya ng 5,000 piso para kunin ang sanggol. Nakumbinsi raw siya, kaya niya sinunod ito at inuwi ang sanggol sa kanilang bahay. Nakonsensya raw ang babae kaya niya isinauli ang sanggol. Patuloy pang inimbestigahan ang insidente at inaalam kung ito ba ay organisadong krimen. Iniutos na rin daw ng provincial government ang pagkakabit ng mga CCTV camera sa lahat ng mga pagamutan at pasilidad sa lalawigan.